Buksan po ang inyong mga Biblia sa Aklat ni Juan, pangkat 18, talatang 38. Babasahin ko po mula sa Magandang Balita Biblia at ganito po ang wika. Ano ba ang katotohanan? Tanong ni Pilato. Pagkasabi nito, muling lumabas si Pilato at sinabi sa mga Hudyo, wala akong nakikitang dahilan upang hatulan siya. Ang pamagat ng mensahe ng Panginoon sa araw na ito ay pagiging totoo sa mundong sinungaling. Pagiging totoo sa mundong sinungaling. Gaano po ba kayo kadalas magsinungaling sa loob ng isang linggo? O di kaya sa loob na lang ng isang araw? Kung tayo po'y maging totoo po na walang halong pagpapaimbabaw, ilang beses ka bang nakakapagsinungaling bilang Kristiyano? Ayon po sa pagsasaliksik, ang nasa mga 60% or 60% na mga edad 18 pataas ay nakakapagsinungaling po ng isang beses kada 10 minuto. Ibig sabihin, 6 na beses sa loob ng isang araw. So ganito kadalas magsinungaling ang nasa 60% na katauhan po . At ang mga bata rin po ayon sa pag-aaral na kahit nagkaedad pa lang ng 4 na taong gulang pataas, sila po ay nakakaalam na patungkol sa pagsisinungaling kahit wala pang magtuturo sa kanila. Ang pagsisinungaling po, mga minamahal kong kapatid, ay karaniwang gawain ito lalo na sa mga taong walang pagkatakot sa ating Panginoong Diyos, sapagkat si Satanas ang ama ng kasinungalingan. Ang wika ng Panginoong Hesus doon sa mga Hudyo na mapagpaimbabaw, ang sabi niya sa Juan, pangkat 8, talatang 44, ang dyablo ang inyong ama at ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Sa simula pa lang ay mamamatay tao na siya. Hindi siya pumapanig sa katotohanan kailanman sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kaniyang kalikasan sapagkat siya ay sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. Siya ang ama, si Satanas ang ama ng kasinungalingan. Ibig sabihin sa kanya galing ang pagsisinungaling at tayo'y nakakawaan ng kanyang pagsisinungaling. At alam niyo po, totoo po, kung inyo pong siyasatin ang Biblia, nakatala po sa Biblia na ang unang nagsinungaling ay walang iba kundi si Satanas doon sa Hardin ng Eden. Nung kanyang dinaya ang babaeng si Eva at ang sabi niya, hindi ka mamamatay kapag kinain mo yung ipinagbabawal na puno dito sa gitna ng Hardin ng Eden. So yan po ay galing sa Satanas. Siya ang unang nagsinungaling at dahil po sa kanyang kasinungalingan, kanya po itong naipasa kay Adan at kay Eva. Kaya nung nagkasala yung unang tao, sila po'y nagtago doon sa mga puno ng halamanan. Nagtago sila sa Diyos sapagkat natuto na silang magsinungaling. At yung anak nilang si Cain, pagkatapos niyang paslangin ang kanyang sariling kapatid na si Abel, hinanap siya ng Diyos. Ang sabi ng Panginoong Diyos kay Cain, Cain, nasaan ang iyong kapatid? Hindi dahil sa hindi alam ng Diyos kung nasaan si Cain. Nais lang ng Panginoong Diyos na bigyan ng pagkakataon si Cain na siya po ay kusang magsabi sa Diyos at humingi ng kapatawaran. Pero hindi po. Imbis na umamin sa kanyang kasalanan, nagsinungaling si Cain. At ang sabi niya, hindi ko po alam. Ano ba ako? Ako ba ang tagabantay ng aking kapatid? Mabasa niyo po yan sa Genesis, pangkat 4, talatang 9. Si Pedro din po, alam niyo po, hindi lang naman ang mga hindi mananampalataya, pati po ang mga mananampalataya. Tayo mga kapatid, ang malungkot na katotohanan, kahit na tayo ay nasa pamilya na ng Diyos, ay nagagawa pa rin po ng mga Kristiyano ang magsinungaling. Si Apostol Pablo nga po ay apostol na po siya. Mahigit 3 taon na siyang nadisipulo ng Panginoong Hesus. Araw-araw niyang naririnig ang Panginoong Hesus. Nakita niya ang himala at ang kapangyarihan ng Panginoon. Gayon pa man, nagawa pa rin ni Apostol Pedro na magsinungaling ng 3 beses na magkasunod. Hindi ko kilala yan. Hindi ko kilala yan kung sino yang si Jesus. Pexman, hindi ko kilala yan. Mamatay man ako. Wala akong kinalaman sa tao na yan. 3 beses na magkasunod siyang nagsinungaling. Ang katotohanan po, lahat po tayo, mananampalataya man o hindi, ang tao po dahil likas sa atin ang pagiging makasalanan, kaya tayo nakakapagsinungaling. Ang sabi sa Jeremias, pangkat 17, talatang 9, sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad. Ang puso ng tao ay mandaraya, sinungaling. Hindi pwedeng pagkatiwalaan ang puso ng
tao. Kaya lang mga kapatid, hindi ibig sabihin na dahil si Pedro ay nakapagsinungaling, dahil ang mga nauna sa ating Kristiyano ay nagkakamali rin, panaka-naka nakapagsinungaling din sila. Hindi ibig sabihin po nito na meron na tayong lisensya na mamuhay na lang tayo sa kasinungalingan. Hindi po. Ang katotohanan po niyan, tayo po ay inaasahan bilang mga anak ng Diyos, bilang mga nasa liwanag, bilang mga nasa katotohanan, tayo ang inaasahan sa mundo na ito na tumayo, manindigan at mamuhay ng mayroong katotohanan, pagiging tapat at totoo. Ang pamumuhay dapat natin bilang mga Kristiyano, hindi po dapat tayo mapagpaimbabaw, hindi ang relihiyon po dapat natin ay hindi panlabas lamang. Hindi lamang po dapat tayo Kristiyano sa loob ng iglesia pag-araw ng linggo at oras ng pagsamba, kundi higit lalo sa anumang oras may makakita man o wala, dapat tayo totoo sa ating pamumuhay, tapat sa ating pagiging Kristiyano. Ito po ang hinahanap at inaasahan sa atin. Kaya ang hamon sa bawat isa sa atin, ang tanong ay, ano ang dapat nating gawin? Ano ang dapat mong gawin upang mamuhay ng tapat at totoo? Paano? Anong gagawin upang maging totoong Kristiyano tayo sa ating pamumuhay, lalo pa na nasa mundo tayong punong-puno ng kasinungalingan? Kaliwat kanan ang pagsisinungaling. Usong-uso ang pagsisinungaling. So paano tayong mga Kristiyano makapamuhay ng may katapatan? Nasa katotohanan, una, mamuhay na may pagkatakot sa Panginoon. Ito dapat ang una nating gawin po at isa puso. Ang pamumuhay po natin, may nakakita man o wala, ay dapat mamuhay tayong may pagkatakot sa Panginoon. Sa Biblia, alam niyo po, pagbasahin ninyo, napakaraming tao ang madali lang sa kanila ang magsinungaling dahil sa wala silang takot sa Diyos. Sa kawalan ng pagkatakot sa Diyos, sa Panginoon, kaya ang tao nakakapagsinungaling. Halimbawa po si Haring Herodes, nung kanyang mabalitaan mula sa 3 pantas, na ang Mesiyas ay isinilang doon sa Bethlehem, ay siya po'y nagsinungaling. Ang sabi niya, ituro nyo agad, pag natagpuan nyo ang Mesiyas, ang hari ng mga Hudyo, ituro nyo agad upang siya aking sambahin. Pero ang totoo po nun, ito'y malaking kasinungalingan sapagkat ang plano ni Haring Herodes ay kanyang ipapatay ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga nung hindi bumalik ang mga pantas, hindi nagsabi sa kanya na kanilang nakita at sinamba niya ang Mesiyas, ay naggalit po si Herodes. Kaya lahat ng mga sanggol na 2 taong gulang pababa sa Bethlehem, na pinanganak sa Bethlehem, kanya itong ipinapatay lahat. Nakita niyo po, napakasinungaling ni Haring Herodes dahil siya'y walang takot sa Diyos. Ganon din po nung nangangaral ang Panginoong Hesus, ang mga guro ng kautusan, mga Pariseo, Saduceo, mga saserdote, sila po ay nagtatanong sa Panginoong Hesukristo. Pero ang kanilang pagtatanong ay hindi totoo. Hindi sila nagtatanong dahil gusto nilang malaman ang katotohanan. Hindi sila nagtatanong upang makarinig ng sagot sa Panginoong Hesus para sila'y matuto. Ang kanilang motibo kung bakit nila tinatanong ang Panginoon, para hanapan ng pagkakamali ang Panginoong Hesus para siya'y maipapatay. So pagsisinungaling ang kanilang paraan ng pagtatanong sa ating Panginoong Hesus. Kaya nga nung si Hesus ay aristuhin na, noong Biyernes ng madaling araw, dinala siya sa Sanhedrin at doon siya po ay nililitis. Yung mga nagsasakdal sa kanya ay pawang kasinungalingan. Pawang imbento ang kanilang ipinaratang sa ating Panginoon para lang ang Panginoong Hesus ay mahatulan ng kamatayan. Hindi pa doon sila nakontento na nung kanila nang naipapako ang Panginoon, na ipapatay na nila ang Panginoon, na ilibing ang Panginoong Hesus, pero alam natin na sa loob ng 3 araw siya ay bumangon sa libingan, nabuhay na magmuli ang Panginoon. At dahil nataranta ang mga saserdote na hindi dapat pwedeng malaman ng mga tao na si Jesus ay muling nabuhay, kundi lalo silang maggigipit, lalong mawawalan sila ng pag-asa. Kaya ginawa nila lahat ng paraan para pagtakpan ang muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus sa pamagitan ng pagsisinungaling. Binayaran nila ng malaking halaga yung mga gwardya ng libingan para ipamalita. Sabi ng mga saserdote, punong saserdote, kami nang bahala kay Pilato. Basta ang gawin ninyo ito, suhol namin ito. Basta sabihin ninyo na kaya nawala ang katawan ni Jesus, hindi siya muling nabuhay, kundi sabihin nyo, ninakaw, kinuha ng kanyang mga disipulo. Walang totoong pagkabuhay. Alam natin na ito po ay lapastangan na pagsisinungaling dahil ang Panginoong Jesus ay tunay na muling nabuhay sa kanyang libingan. Makita po natin na ang mga taong walang pagkatakot sa Panginoon ay tahasan ang kanilang pamumuhay sa kasinungalingan. Kaya nga po, ang unang susi upang ang Kristiyano ay makapamuhay ng totoo,
tapat, pagiging totoo sa kanyang sa harapan ng Panginoon ay yung mamuhay siya na may pagkatakot sa Panginoon. Hindi sa pastor, nalulungkot po ako mga kapatid, na yung Kristiyano, hindi sa lahat po, may iilan lang akong sa karanasan ko po bilang pastor, yung iba sa pastor takot. Na kapag kaandyan si pastor, umaayos sila ng kilos, yung kanilang sigarilyo ay kanila agad tinatapon. Ako na nga lang po nahihiya pagka bigla akong dumalaw at umuusok pag napapasok minsan. Pastor, magandang hapon, pastor. Pasok, pastor. Gano'n. Umuusok-usok pa yung So, sa akin natatakot. Kung sa pastor ka matatakot, mamumuhay ka pa rin sa kasinungalingan. Hindi magiging totoo ang iyong pagiging Kristiyano. Dahil sa kapwa sa tao may takot. Dapat sa Panginoon tayo matakot upang makapamuhay tayong totoo. May pastor mang makakita, may kapatiran mang makakita, wala. Totoo ka sa iyong pagiging Kristiyano sapagkat ang takot mo ay hindi sa kapwa, kundi ang takot mo ay sa Panginoon. Ibig sabihin ng takot, hindi ito yung takot na takot kang parusahan. Yung banal na pagkatakot po ba, ang ibig sabihin nito na sa sobrang pagmamahal mo sa Panginoon, paggalang, pagpapahalaga sa Panginoon, ayaw mo siyang ipahiya. Ayaw mong magkamali sa harapan niya dahil mahal mo siya. May banal na pagkatakot ka. So yan po dapat ang ginagawa. Tingnan niyo po anong nangyari pag may takot sa Panginoong Diyos ang tao. Hindi siya makapagsinungaling. Kawikaan, pangkatwalo, 13 ang sabi dito sa ang salita ng Diyos na salin. Ang may takot sa Panginoon ay lumalayo sa kasamaan. Namumunghi ako sa kapalaluan, kayabangan, at sa pagsisinungaling at masamang pag-uugali. Sino daw yung namumunghi sa pagsisinungaling? Ang may takot sa Panginoon. Nakita po natin na ang unang susi upang tayo makapamuhay ng totoo at hindi sa kasinungalingan, magkaroon tayo ng pagkatakot sa Panginoon. Ang sabi po ni Haring Solomon doon sa kanyang sulat sa mga ngaral, pangkat 12, talatang 13, ang sabi niya, ngayong nabasa na ang lahat ng ito ang aking huling payo. Matakot ka sa Diyos. Matakot ka sa Panginoon. At sundin mo ang kanyang mga utos. Ang paraan upang makapamuhay kang totoong Kristiyano, may pamuhay mo ang utos ng Panginoon, ay una magkaroon ka muna ng takot sa Panginoon. Sapagkat ang taong walang takot sa Panginoon ay walang habas din ang kanyang pagsuway at pagmumuhay sa kasinungalingan. Ano ba ang mga utos ng Panginoon? Alam niyo po, isa sa 10 utos, 9 na utos, kung tutumpukin ko ng husto, ang 9 na utos sa Exodo, pangkat 20, talatang 16, ganito ang ating mabasa, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa. Sabihin, huwag kang magsinungaling, huwag kang magsalita ng hindi totoo. So ito ang dapat nating unang gawin upang makapamuhay tayong totoong Kristiyano, mamuhay ng may takot sa Panginoon. Pangalawa, mamuhay na may pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Sa English po niyan, fellowship. Pakikipag-ugnayan, ibig sabihin, lalakad ka na ginagabayan, may patnubay ng banal na Espiritu Santo, ang Espiritu ng ating Panginoong Hesus. Mamuhay tayo ayon sa kanyang gabay sa atin. Dahil ang pamumuhay na nakikipag-ugnay sa Panginoon, doon po tayo matutulungan na makapamuhay tayo ng totoo at tapat sa Panginoon. Unang Juan, pangkat 1, talatang 6, ang sabi po dito, kung sinasabi nating tayo'y may pakikiisa o pakikipag-ugnay sa Kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ayon sa katotohanan. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, gaya niya na nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa. Ibig sabihin na nagkakaisa, nagkakaugnay. At ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus na Kanyang anak. So isa sa mga susi na tayo'y makapamuhay sa katotohanan, ang pamumuhay nakikipag-ugnay sa Panginoon. Umaayon sa lakad ng Panginoon. Yan ang ibig sabihin ng pakikipag-ugnay. Hindi ka lumilihis ng landasin. Sumasabay ka sa lakad, sa patnubay ng banal na Espiritu Santo na nananahan sa atin. Kapag ganito ang ating pamumuhay, masunurin tayo sa banal na Espiritu Santo. Makapamumuhay po tayong totoo sa ating pananampalataya. Totoo sa ating pagkatawag. Totoo sa ating relihiyon. Marami pong mga tao ngayon na didismaya sa relihiyon sapagkat maraming relihiyon ay panlabas lang, sa damit lang, sa salita lang, wala sa gawa.
Kaya ang pamumuhay po natin hindi lang sa sinasabi natin na katotohanan, kundi yung katotohanan ay ipinamumuhay natin. Ipinamumuhay natin na ayon sa pakikipag-ugnay ng Panginoon sa atin. Ang banal na Espiritu Santo ang ipinadala sa atin upang gumabay sa atin sa katotohanan. Juan, pangkat 16, talatang 13, ang sabi dito, gayunman sa pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa lahat ng katotohanan. Yan ang pangako ng Panginoong Hesus. Ang banal na Espiritu Santo ang gagabay, papatnubay sa atin. Saan? Sa lahat ng katotohanan. So sa banal na Espiritu Santo, walang kasinungalingan. Kung mamumuhay tayong nakikipag-ugnay sa Panginoon sa pamagitan ng Kanyang Espiritu, ay walang kasinungalingang mamumutawi sa ating labi, sapagkat siya ay pawang katotohanan. Pangatlo at panghuli, upang tayo'y makapamuhay ng tapat at totoo sa pagiging Kristiyano natin, kailangan po nating mamuhay na may pakikinig sa Panginoon. Pakikinig sa Panginoon, pagkatakot sa Panginoon, pakikipag-ugnay sa Panginoon, pakikinig sa Panginoon. Alam niyo po, may kasabihan na kung ano ang kinakain mo, magiging ganun ka. Hindi po ba? Pag panay baboy ang kinakain, anong magiging? Pag araw-araw baboy, oras-oras baboy, babay. Magiging babay ka. Ayan. Hindi po ba? Yung panay gulay, masustansya, maganda ang katawan niya. Matalas ang isipan niya. Hindi po ba? Kasi yun ang kanyang kinakain, masustansya. So kung anong kinakain, magiging ganun ka. Ngayon po sinasabi ko din, kung ano ang iyong pinapakinggan, magiging ganun ka din. Kung anong pinapakinggan, kung anong tinatanggap mo at tinatanim sa isipan at puso mo, magiging ganun ka. Sapagkat mula sa kaibuturan ng iyong puso, lalabas kung ano ang meron dyan na nilalaman mo. Kaya nga po, maingat tayo sa ating mga pinapakinggan. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa Lucas, pangkat 8, talatang 18, sabi niya, mag-ingat nga kayo sa inyong pakikinig. So mga kapatid, huwag basta-basta makinig kung kani-kanino at kung ano-ano. Piliin natin kung sino ang ating pinapakinggan. Bantayan natin kung anong pinapanood natin. Mag-ingat tayo sa mga pinapakinggan natin. Bilang mga anak ng Diyos, bilang mga Kristiyano, dapat ang pakinggan natin ay ang Panginoong Hesus. Yung tinig niya, yung tinig ng Panginoon, ang dapat nating pakinggan. Sapagkat yun ang nagdadala sa atin sa pamumuhay sa katotohanan. Ang mga nakikinig po sa tinig ng Panginoon, makakapamuhay silang totoo. Basahin po natin sa talatang 37 sa Juan, pangkat 18 sa atin pong talata ngayong hapon. Ang sabi dito, sumagot si Jesus, si Pilato ang kanyang kausap po dito. Tama ang iyong sinabi sapagkat ako ay isang hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak. At sa kadahilanang ito ay ako ay naparito sa sanlibutan upang magpatotoo ako sa katotohanan. Ang bawat isa, tingnan niyo po ito, ang bawat isa na nasa katotohanan ay dumirinig ng aking tinig. Ang bawat isa na nasa katotohanan ay dumirinig ng aking tinig. So ang pinapakinggan ang nakikinig sa Panginoon ay nakakapamuhay sa katotohanan. Kaya ang dapat natin pong pakinggan na boses ay ang boses ng ating Panginoong Hesus. Naalala ko po sa Mateo pangkat 17, nung ang Panginoong Hesus ay nag-ibang anyo, ang pangyayari po dito, isinama ng Panginoong Hesus si Pedro at ang magkapatid na si Santiago at Juan doon sa tuktok ng bundok upang manalangin. Kailang ang Panginoong Hesus po doon nagbago ng anyo, biglang pumuti siya ng gusto, nakakasilaw ang kanyang kaputian kasing puti ng liwanag ng araw. Pati ang damit niya nagbago ng kulay, pumuting-puti, nakakasilaw ang kaputian. And then, natakot sila Pedro, Juan at Santiago. At sila po ay napaliliman ng ulap, makapal na ulap. At mula sa makapal na ulap ay nagsalita ang Ama. Salamat. Nagsalita ang Ama. At ang wika ng Ama, pagbasahin niyo po sa Mateo 17, talatang 5, ang sabi ng Ama, ito tinutukoy ang Panginoong Hesus. Katabi niya po si Moses at si Elias. Pero ano ang sabi ng Ama patungkol kay Hesus? Ito ang aking pinakamamahal na anak. Sa kanya nalulugod ako, pakinggan niyo siya. So, ang pinapakinggan ay ang Panginoong Hesus. Sa Panginoong Hesus daw po tayo makinig. Hindi sa kung kani-kanino.
Sa Panginoon tayo makinig. Makinig kay Jesus dahil sa Kanya ay pawang katotohanan. Walang kasinungalingan sa ating Panginoon. Alam niyo po, napakaraming boses ang maririnig natin. Kung ano-ano na lang boses, ano-anong komentaryo, sa radyo, sa telebisyon, sa cellphone, sa YouTube, sa podcast, sa mga nag-bablog. Ang daming boses na nagsasalita. Ang daming mga payo, opinyon ng mga tao. Alam niyo po, gaano man katalino ang tao sa kanyang mga sinasabi, pero dahil ang tao nga po ay mapanlinlang ang puso, mandaraya ang puso, madumi ang puso, ang tao na yon hindi mo pwedeng pagkatiwalaan sapagkat natitiyak ko na may mga hindi siya nalalaman at kulang-kulang ang mga impormasyon na kanyang nasasabi at yan ay siguradong may mga halong kasinungalingan at personal na interes. Kaya hindi dapat tayo sa tao nakikinig, kundi sa ating Panginoong Hesus dapat tayo nakikinig sapagkat siya ay katotohanan, siya ang pinanggalingan ng katotohanan, walang kasinungalingan sa ating Panginoon. Mag-ingat po tayo sa pinagkukuhanan natin ng impormasyon. Huwag po tayong kung sino-sino lang ang pinapakinggan dahil talamak po ngayon ang fake news, talamak ngayon ang misinformation, ang disinformation at ang malinformation. Ano bang pagkakaiba nun? Pahintulutan niyo po akong ipaliwanag panandalian. Pag sinabing misinformation, hindi totoo yung impormasyon, pero yung taong nagpahatid ng impormasyon ay naniwala siyang totoo. So hindi niya talaga alam na hindi pala yun totoo. So ang tawag dyan, misinformation. Pero pag sinabing disinformation, alam ng tao na mali yung impormasyon na kanyang sinasabi, pero tahasan niyang sinasabi yung mali para makapanlinlang ng kapwa. Ang tawag dyan ay disinformation. Ano naman ang malinformation? Ibig sabihin ng masama. Malinformation, totoo yung impormasyon, kaya lang ginamit mo ang impormasyon na ito para sirain ang tao or ang sinumang organisasyon. Manira ang layunin. So lahat ng ito ay masama ang dinudulot. Kaya nga talamak ang fake news, kabilaan ang fake news. At maraming Kristiyano ang nahuhulog sa ganito. Sapagkat hindi maingat kung sino ang pinapakinggan. Dapat po ang ating pinapakinggan ay ang ating Panginoong Hesukristo. Siya lang ang lumakad sa mundong ibabaw na ito na kailanman ay hindi nagsinungaling. Walang lumabas na kasinungalingan sa labi ng Panginoon. Unang Pedro, pangkat 2, talatang 22, ang sabi dito, hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Kita niyo po ang Panginoon, kailanman walang kasinungalingan na namutawi sa kanyang labi. Kaya nga po mga kapatid, pakinggan natin itong maigi. Tayo po kasi mga Kristiyano, ibig sabihin, tagasunod ni Kristo. Tayo yung kumakatawan sa ating Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus po, hindi na nakikita ngayon ng mga hindi mananampalataya. Yung mga walang Diyos, hindi nila na makikita ang Panginoong Hesukristo. Pero may mga kumakatawan sa Panginoong Hesus. Sino ang kumakatawan? Tayong mga Kristiyano. Ikaw at ako ang kumakatawan sa Panginoon. Kaya dapat mamuhay tayo ng totoo, tapat doon sa ating pagkatawag. Dahil ang mga tao'y naghahanap ng katotohanan. Naghahanap sila ng katotohanan dahil puno na ng kasinungalingan ang ating mundo. Hindi na nga nila matukoy, hirap na silang matukoy. Alin ba ang totoo? Alin ba ang fake? Kaya nga, kung tayong mga Kristiyano ay manindigan, magsimulang lumakad, mamukay talaga ng totoo, malalaman nila kung ano ang totoo. Makikita nila sa buhay natin ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya dapat tayong mamuhay bilang totoong Kristiyano sapagkat una, bilisan ko po, tatlong bagay ito. Bakit kailangang mamuhay tayong totoo bilang Kristiyano? Una po, ang mga tao ay nangangailangan ng kaliwanagan. Kailangan nila ng enlightenment. Kailangan nila ng maliwanagan. Dahil sila po'y nabubulagan, nadidiliman, nalalabuan sa katotohanan. Si Poncio Pilato, dito sa ating talata, ang Panginoong Hesus ang kanyang kaharap. Nais ni Pilato bilang hukom, bilang gobernador, na malaman niya ang katotohanan upang maging wasto ang kanyang pasya, ang kanyang paghatol sa kaso ng Panginoon.
Kaya nga napatanong siya nung nagsabi ang Panginoong Jesus dito sa ating talata. Tingnan niyo po sa talatang 37 hanggang 38, ang sabi ng Panginoong Jesus na ikaw na ang nagsasabing ako'y hari. Sabi ng Panginoong Jesus, totoo naman talaga si Jesus ay hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa sanlibutan upang magpatotoo tungkol sa katotohanan. Tungkol sa katotohanan. Ang pinapatotoo ng Panginoong Jesus, nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan. Kaya ang sagot ni Poncio Pilato, tingnan niyo po, ang sabi niya, ano ba ang katotohanan? Tanong ni Pilato. Nais niyang malaman, ano ba ang katotohanan? Ito rin po ang tanong ng maraming tao. Ano ba talaga ang totoo? Ang dami-daming relihiyon. Ano ba talaga ang totoo? Ano bang totoo sa buhay? Meron ba talagang kaligtasan? Meron ba talagang kapatawaran? Totoo ba ang Panginoong Jesus? Ano ba ang katotohanan? Nais ng taong malaman ang totoo. Pero paano nila malalaman ang totoo kung tayong mga Kristiyano, mga kapatid, ay nagsasabi lang ng totoo, kahit anong pahayag mo ng katotohanan, kung hindi nila na makita sa buhay mo ang totoo na iyong sinasabi, hindi sila maniniwala. Hindi sila maniniwala. Sapagkat ang tao po ay mapagmasid, mapagbantay, nag-oobserba. Alam nila na malalaman kung ikaw ay totoo, hindi sa sinasabi mo, kundi sa pamumuhay mo. Ibang usapan, magkaiba yung alam mo ang totoo, doon sa ipinamumuhay mo ang totoo. Tayong mga Kristiyano, hindi lang dapat natin alam ang totoo. Alam natin kung sino ang totoo. Si Jesus ang katotohanan. Siya ang buhay. Siya ang katotohanan. Siya ang daan. Juan 14:6, walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Juan pangkat 8, talatang 22, ang sabi niya doon na malalaman mo ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa iyo. So alam natin na si Jesus ang katotohanan. Pero bilang mga Kristiyano po, manatili lang ba tayo doon sa nalalaman natin? Dapat po ipamuhay natin kung ano ang nalalaman natin. Dahil kung makita sa ating pamumuhay na si Jesus ay totoo sa atin, ang mga tao po'y maliliwanagan. Maliliwanagan sila, totoo pala. Totoo pala ang Kristyanismo, totoo pala si Kristo dahil kitang-kita ko sa mga Kristiyano ang katotohanan dahil pinamumuhay nila si Jesus. Kaya nga, sa 2 Korinto 4, talatang 4, ang dyablo po, ang gawain niya, para ang mga tao mabulagan, madiliman, hindi nila malaman ang totoo, binubulag niya. Tingnan niyo po, sabi dito, hindi sila sumasampalataya, yung mga taong wala sa Panginoong Jesus. Sapagkat, ang kanilang isip ay binulag ng Diyos. Ang Diyos po dyan ay hindi ang Panginoon, kundi ang dyablo. Binulag ng Diyos, ng dyablo, ng kasamaan sa daigdig na ito upang hindi nila makita, hindi makita ng mga tao ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Nagtataka po ba kayo? Hindi ba kayo nagtataka? Na lagi naman tayong may pagsamba, mayroon naman tayong Biblia. Alam naman na lahat na totoo ang Biblia, pero bakit kaya hirap na hirap tayo na akayin ang mga tao sa totoong pananampalataya? Bakit ang mga tao na namimili ng sinasamahan, parehas na naman tayo ng hawak ng Biblia? Ang katotohanan po niyan, kasi po sila binubulag ng dyablo. Ano ang paraan para mawala yung tabing, yung kadiliman na bumabalot sa kanila? Ang paraan ay kapag ang mga Kristiyano naging totoo sa kanyang pamumuhay. Pag totoo ang Kristiyano sa pamumuhay, then doon makikita ng mga taong ito na, totoo pala si Kristo. Totoo pala ang Kristyanismo. Maliliwanagan po sila. Kasi tayong mga Kristiyano ang tinawag na ilaw ng sanlibutan. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa Mateo 5, talatang 14 hanggang 16, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ibig sabihin tayo magbibigay ng liwanag, kaliwanagan sa sanlibutan. Si Jesus ang tunay na ilaw, siya ang tunay na ilaw, pero tayo po'y kanyang pinagkalooban. Naaanidag sa atin ang ilaw ng Panginoong Jesus bilang mga anak niya, bilang manampalataya. Kaya ang sabi ng Panginoon, kayo na ang ilaw ng sanlibutan. Ang bawat Kristiyano ay ilaw ng sanlibutan. At ang ilaw na ito ay hindi dapat tinatakpan. Tingnan niyo po ang sa talatang 15, walang taong nagsisindi ng ilaw, at pagkatapos ay inalalagay iyon sa ilalim ng banga. Ibig sabihin, anong silbi ng ilaw kung tinakpan mo naman ng timba o ng banga? Di madilim pa rin. Ang ibig sabihin po nito, kung ang Kristiyano, ilaw nga siya, pero kung namuhay siya sa kasinungalingan, namuhay din siya sa kasamaan, hindi siya magliliwanag.
Kaya nga ang sabi, dapat sa halip inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Ang panawagan sa ating mga Kristiyano na ibig sabihin, mamuhay ka talagang totoong Kristiyano. Nang sa ganun, kung ikaw lang ang totoo, ikaw lang ang ilaw sa bahay mo, sa pamilya mo, maliwanagan yung mga kamag-anak mo. Makikilala nila si Kristo. Malalaman nila ang katotohanan. Pero paano nila malaman ang katotohanan kung ikaw ay walang katotohanan sa iyong pamumuhay? Kung linggo lang tayo, Kristiyano, pagdating sa bahay, pag ibang araw, ay wala tayong pinagkaiba sa mga hindi mananampalataya. So para tayong ilaw na tinakpan, walang silbi. Kaya nga pagdating din po sa talatang 16, ang sabi ito, gayon din naman, pagkatapos sa bahay, maliwanagan ang bahay, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Ibig sabihin po, pag naligtas mo, naliwanagan ang iyong pamilya sa loob ng bahay, abay, wag ka lang doon manatili, lumabas ka pa, magliwanag ka sa maraming tao. Dahil ang mga tao nangangailangan ng kaliwanagan ng katotohanan. Naghahanap sila ng katotohanan. Saan ba ang totoo? Kaya nga ang Kristiyano dapat tumayo, manindigan. Ating panghawakan yung pagkatawag sa atin bilang mga ilaw ng sanlibutan. Mga kapatid, tanggapin mo man o hindi, dahil ikaw ay mananampalataya sa Panginoon, tinanggap mo si Kristo. Gusto ko lang pong makatiyak. Kayo po ba'y tinanggap nyo ba ang Panginoong Jesus? Yan. Salamat po. Ibig sabihin po niyan, ikaw at ako ngayon ay ilaw ng sanlibutan. Amen? Amen. Ikaw at ako'y ilaw. Kaya kailangan nating pagliwanagin sa paanong paraan mamuhay na totoong Kristiyano. Dito tayo magniningning. Dito tayo magliliwanag. Lilitaw ang pagiging Kristiyano kapag namuhay tayo sa katotohanan. Kasi ang mundo, umaayon yan sa masama at mapanirang sistema ng sanlibutan. Kaya dapat tayo po ay kakaiba. Hindi dapat tayo nakikaayon sa takbo ng mundo, kundi nagliliwanag tayo, namumuhay tayo sa katotohanan. Ang dyablo, ang buong mundo, kanya pong dinaya. Tingnan niyo po sa Pahayag 12:9. Ang sabi po dito, itinapon ang napakalaking dragon, ang matandang ahas na tinatawag na dyablo at Satanas, na nandaraya sa buong sanlibutan. Nakita niyo po yan, si Satanas po ang gawain niya ay dayain ang mga tao sa mundo. Dinadaya niya ang mga tao. Dinidiliman niya, tinatakpan niya, pinapalabo niya para hindi malaman ng mga tao ang katotohanan. Dinidiliman niya. Ang trabaho naman ng mga Kristiyano. Tayo naman ngayon, mga Kristyan, ang kalaban ni Satanas. Tayo ngayon, ang tagataas ng ilaw, tagapagpahayag ng liwanag sa pamamagitan ng ating pamumuhay sa katotohanan. Pag namuhay tayo sa katotohanan, walang magagawa ang dyablo. Gaano man siya kadilim, kapag ang liwanag ay nandyan, ang kadiliman ay mapapawi, mawawala. Kapag ang liwanag ay naghahari. Kaya kailangan mamuhay tayo sa katotohanan upang maliwanagan ang mga tao. Pangalawa, ang mga tao ay nangangailangan ng kalayaan. Kapag namuhay tayo sa katotohanan, mapapalaya po sila sapagkat sila po ay nakakulong sa kapangyarihan ng kaaway. 2 Timoteo, 2, ang sabi po dito, mahinahon niyang tinutuwid ang mga sumasalungat sa Kanya. Baka sakaling sila'y bigyan ng Diyos ng pagkakataong magsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan at malaman nila ang katotohanan. Sa gayon, maliliwanagan ang kanilang isip at makakawala sila sa bitag ng dyablo. Sa bitag, sa tanikala, doon sa pagkakulong ng dyablo, makakawala sila na bumibihag sa kanila upang kanilang sundin ang kagustuhan niya. Ibig sabihin po, ang mga tao ay nakakulong sa kapangyarihan ng kaaway. Pag nalaman nila ang katotohanan, sila ay mapapalaya sapagkat ang sabi ng Panginoong Jesus, siya ang katotohanan at sino mang makakaalam sa katotohanan, siya ay mapapalaya. Kaya nga kailangan po ang bawat isa sa atin ay mamuhay ng totoo para ang mga taong nakapalibot sa atin po ay mapagkalooban ng kalayaan pag nalaman nila ang katotohanan. Pangatlo't panghuli at dito tayo magtatapos.
Bakit kailangan tayong mamuhay bilang totoong Kristiyano? Sapagkat ang mga tao po ay hindi lang sila nangangailangan ng kaliwanagan, hindi lang sila nangangailangan ng kalayaan, nangangailangan po sila ng kaligtasan, ng buhay na walang hanggan. Kailangan po nating mapagtanto na ang mga tao po, pag wala sila sa katotohanan, sila po ay patay spiritually. Ang sabi sa Efeso 2:1, noong unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. So patay. At ang tanging paraan upang ang tao ay maligtas ayon sa Juan 5:24, pakatandaan ninyo ang makikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan kundi makatawid siya sa buhay mula sa kamatayan. So yan po ang malinaw na sinasaad ng salita ng Diyos, na maliligtas ang tao sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus. Pag nalaman nila ang katotohanan, ulitin ko po, paano nila malalaman ang katotohanan kung ang mga Kristiyano na siyang kumakatawan kay Kristo ay hindi namumuhay sa katotohanan? Paano sila mapalaya sa kasinungalingan kung mismong ang mga Kristiyano namumuhay sa kasinungalingan? Kaya nga ang bawat isa dapat mamuhay sa katotohanan nang sa ganon sila'y makalaya ang mga tao at makasumpong ng kaligtasan. And huling talata na lang po, Efeso 4:25, paumanhin po sumobra tayo sa oras. Ang sabi dito, kaya dahil dito, itakwil na natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa. Dahil tayo binago na, wala na tayo sa lumang pagkatao, kaya itakwil na, talikuran na, limutin na, pabayaan na ang dating maruming pamumuhay na lulugmok sa kasinungalingan. Itakwil na ang kasinungalingan at tayong lahat ay magsabi ng totoo, mamuhay na sa kaliwanagan. Alam niyo po, sa tuwing maiisip ko yung kapatiran doon sa Kainta, nung kung saan doon ako lubos na kilala sa Panginoon, 20 taon na po ang lumipas. Ang pangalan niya ay Brother Boy, hindi ko na lang sabihin yung totoo niyang pangalan. Nakakahanga ang kapatid na ito dahil sa kanya ako po'y naakit na maging Kristiyano. Dahil sa dami-dami ng sumasamba, bukod tangi itong si Brother Boy. Totoo sa kanyang pagiging Kristiyano. Bakit ko nasabi? Dati po siyang lasinggero, babaero, maraming bisyo sa buhay, at basagulero kasi malaking tao po siya. Pero nung siya naging Kristiyano, talagang totoo siya sa kanyang pananampalataya. Tinalikuran niya lahat ng masama niyang pamumuhay. Buong pamilya niya ay sumasamba, naglilingkod sa Panginoon. Araw-araw, kapag siya po ay galing sa abroad, umuwi sa church, ay araw-araw siya ang nangunguna sa aming morning prayer, early morning prayer. Doon ko nga natutunan ang mag-pray kada 5:00 ng umaga. Gigitara siya, 2 lang kami minsan, kumakanta kami ganyan. Totoo siya sa kanyang pananampalataya. Nakakaramdam ako ng ginhawa kapag siya ang kasama. Totoo siya sa kanyang pamumuhay, nagbibigay siya ng tapat sa kanyang ikapo, at talagang namumuhay siya sa liwanag, hindi po siya nagkukompromiso. Talagang nakakahanga ang kapatid na ito, at dahil sa kanya nakita ko si Kristo. Nagliwanag ang Panginoong Hesus sa kanyang buhay. Purihin ang Panginoon sa buhay niya. Hindi ko sinasabi para hindi lumaki ang ulo niya, pero sa kanya ko nakita ang Panginoong Hesus. Natotoo pala talaga ang Panginoon dahil may kagaya ni Brother Boy na namuhay ng totoo sa kanyang pagiging Kristiyano. Kaya nga po mga kapatid, ang panawagan sa bawat isa, tayo po'y magtatapos na bilang mga binago na ng Panginoon, bilang niligtas na ng Panginoon, tandaan nyo po, hindi ka na dating pagkatao mo, binago ka na, ngayon ay bagong nilalang ka na. Kaya dapat po ay isantabi na yung mga kasinungalingan at mamuhay tayong may katotohanan, totoong Kristiyano. Dapat ang ating ipamumuhay sapagkat sa mundo na ito punong-puno na ng kasinungalingan. Kaya tayo na mga anak ng Diyos, tayo ang tumindig, tumayo at mamuhay sa katotohanan. Ipamuhay natin ang katotohanan sa gitna ng maraming kasinungalingan upang ang Panginoong Hesukristo ay maihayag sa ating kalagitnaan. Nawa nangusap ang Panginoon sa inyo at samahan tayo, patnubayan ng banal na Espiritu sa pamumuhay natin sa liwanag. Tayo po'y manalangin. Ama naming banal, salamat